Sinisilip na ng Bureau of Corrections ang record ni Mary Jane Veloso sa Indonesia para malaman kung kwalipikado siya sa Good Conduct Time Allowance. Umaasa rin si Veloso na bibigyan siya ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Joseph Moro. Matapos ang mahigit isang dekadang pagkakakulong sa Indonesia, walang kasing tangis ang bawat sandaling kasama ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya bago siya ipasok sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kahit naputol ang kanilang reunion, masaya pa rin si Mary Jane na may hiling ngayong magpapasko. Limang araw ika-quarantine si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center ng Correctional bago ilipat sa regular na selda. Gayunman, pinayagan silang sama-sama magdiwang rito sa Pasko. Kung yung buong pamilya po namin, kung pagbibigyan po kaming dumalaw, mag-ano po, exchange gift po, kaming mga pamilya po. Iba po yung saya ko ngayon kesa nung dumadalaw po kami kay mama. Dahil po ngayon po mas malapit na po siya kahit po araw-araw po namin dalawin, okay lang po. Sa airport pa lamang, sasalubong na sana ang pamilya ni Mary Jane. Mary Jane! Pero nang lumpag ang sinakyan ng eroplano pasado alas 6 ng umaga, bigla siyang isinakay sa SUV at hindi na silaya ng kanyang mga magulang. Masakit po loob ko at di ginawa nilang kriminal yung aking anak. Ano naman po kasalanan? Bakit di nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Alam naman kasi ng pamilya nila, alam nila through the lawyers na huwag nang pumunta sa airport dahil nga security issue, health issue. Kaya ganun na lamang kahigpit ang yakap ng mga magulang at kapatid ni Mary Jane na magkita-kita sila sa correctional. Matapos ang 2 buwan, nakatatang ilipat si Mary Jane sa maximum compound. Para yan sa sentensyang habang buhay ng pagkakabilanggo na ibinaba ng Indonesia dahil sa maletang may lamang heroin na ipinabitbit ng kanyang recruiter noong 2010. Ayon sa Department of Justice, bukod sa executive clemency, pwede rin kay Mary Jane Veloso ang parole. May technical working group na itinatag ang Bucor para pag-aralan ito at para malaman kung kasama sa kwenta ng GCTA ang mahigit 14 na taon ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia. Yun ang kagandahan ng GCTA. Hindi dadaan sa executive department yun. Oo, kasi pag na-compute, internally lang yun eh. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Nasa kamay naman ng Pangulo kung bibigyan siya ng executive clemency, pagpapalaya na walang kondisyon. Kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masi-single out. Hindi como siya ngayon ang nasa limelight at siya ang issue sa kanya ang nandyan sa gitna na pinag-uusapan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.